Magandang wala na hapon po. po. Ma'am Nida, nasaan po yung kapatid ninyo ngayon? Nasa Novaliches po. Nasa ospital po. Na-discharge na po. Okay. At meron po siyang karamdaman. Stage 4. Opo. At gusto nang po umuwi sa probinsya. Saan pong probinsya niyo ulit? Sa Bayugan City po, sa Agusan del Sur. Sige, kailan niyo po gusto umuwi? Gusto na nga po niya umuwi, sir, kahit anong araw po. Pwede ba siya sumakay sa aeroplano? Mahirapan na po kasi siya maglakad po at saka umupo. Kukuha tayo ng ambulansya. Kaya ko po natin gawin yon. Ilan po kayo? Siya lang po at saka asawa niya at saka yung dalawang anak po. So, 4 sila. Opo. Saan po ulit sa Agusan? Bayugan City po. May experience na po kayo yung mag-travel ganun kalayo. Ilang oras ho ba yan, ma'am? Mula po sa Bayugan City, mga ano lang po, mga kalating oras. Hindi, pero mula Manila hanggang Mga ano po, 2 days. pwede siguro schedule natin sa ambulansya. Kami nang bahala. And then sa pamasahe, lahat-lahat. Mga kasama niya yung mister niya. Anong trabaho po ni mister? Dati po, magsasaka po dun sa Tanay po. Nagkasakit po na po yung asawa, hindi na po siya nagtrabaho. Hello, Sir Ramil. Opo. Magandang hapon po. Opo, Senator. Ta-transport namin kayo sa pamagitan ng ambulansya pauwi ng Agusan. Opo. Sa lalong madaling panahon, hanap tayo ng ambulansya. Siguro in the next 2 days, baka meron tayong makuha ng ambulansya, 3 days, para i-transport kayo, buong pamilya. Ikaw, misis mo, tapos 2 anak nyo, tama? Opo. Wala ka na hanap buhay, dati farmer ka, pero wala na, simulan kasakit si misis, napabayaan mo na yung pagiging magsasaka? Opo. Anong pangkabuhayan ang sa tingin mo, sir, pwede namin maitulong para sa inyo? Ano lang, sir, sa masahe, para makauwi sa Mindanao. Pagdating po sa Mindanao, ano po yung ikabubuhay nyo? Ganun pa rin, magbalik sa magtanim-tanim sa bundok. Ganito na lang po, sir. Sasamahan na lang po kayo ng reporter namin pagpapunta ng Agusan. At pagdating doon, titingnan po ng reporter namin kung ano po yung pwede maitulong namin sa inyo pangkabuhayan Okay. para sa pamilya po ninyo. Bukod pa po doon sa pamasahe, lahat-lahat. Okay, sir? Opo, thank you, Senator. Naniniwala pa rin ako sa may tinatawag na milagro. Dasal lang po tayo. Umasa pa rin po tayo kahit papaano sa Panginoon. Pwede malaman ano po yung Bulbar sakit? cancer po. Parang base po dun sa sir, parang I think mayoma po ito na lumaki po. Naging cancerous po. Nakausapin kayo ni Odette, agad-agad maghahanap kami ng ambulansya na dadala po sa Agusan, yung buong pamilya, pamasayan, and then yung reporter namin mauna doon, pagdating doon nila, magkakasalubong na sila ng reporter namin sa Agusan, nagagawa ng assessment kung ano pwede namin maitulong sa pamilya, yung pangkabuhayan, kung paano mapabuti palalo yung pagiging farmer ni sir para maging much more productive siya para sa kanyang pamilya. Opo. Okay? Gagawin po namin, ha? Opo. Sige, thank you po. Sir Thank you Ramil, din po. ipagdarasal po namin si Ma'am LV. Salamat po sa tiwala. Okay. Sige po, ma'am. Yun na lamang. Thank you din po, Senator. Magandang hapon po. Ngayon po ay nandito po kami para po sunduin na kayo pauwi doon sa Bayugan City, Agusan del Sur. So, kayo pong 4 yung kasama namin para maihatid si nanay doon sa inyong probinsya. Opo, ma'am. Ikaw po ba ay kaya nyong magbiyahe through barko pauwi sa inyong probinsya sa Bayugan? Okay. Approve ba? Approve. Anong pakiramdam, mami? Nauwi ka na. Nangawingit ka siya. Mabuti naman.
So tatay, kami po ay kasama nyo all throughout ng travel, pati itong mga bata, para po masubaybayan po namin kayo. At ngayon po, nandito rin po yung ambulance po para po maghatid doon sa port. So okay po sa inyo yan. Opo, ma'am. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di Ano po mensahe nyo sa kapatid nyo bago siya umalis? At na lang magpakagaling ka. Lakasan mo yung loob mo. Gumaling kami doon sa probinsya para makaangat kami sa pamumuhay namin. Makakatulong din po sa kanila yung pag-uwi nila at sana po gumaling daw siya. gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Kamusta naman po yung pagpapahinga nyo dito sa sarili nyong bahay after nga po ng mahabang oras natin na biyahe pauwi dito sa inyong probinsya? Salamat ako na nakarating kami sa lugar namin. Gaano na po ba katagal yung sakit ni nanay na to? Na mula sa September hanggang April. Ano daw po yung sabi ng doktor nung siya po ay dinala nyo sa ospital doon sa Maynila? Yun lang ang sabi nila na ganun stage 4 cancer. Hindi daw nila kayang gamutin. Tatay, nung sinabi sa inyo na hindi na kaya ng doktor na pagalingin pa si nanay, ano yung una nyo pong naging reaksyon? Wala, umiyak na ako sa tabi. Wala akong masabi. Iyak na ako. Inaalagaan ko siya, hindi na ako nagtrabaho. Sinubuan ko siya, pagkain, tapos punasan ko na lang siya kasi hindi na siya maligo. Ilan po ba yung anak nyo dito sa probinsya, tatay? 5, silang lahat dito ngayon. Kamusta naman po sila? Okay naman. Paano po kayo naapektuhan nitong pagkakasakit ni nanay, buong family po ninyo? Napagkitaon ako kasi hindi na ako makatrabaho. Wala na akong wala na akong pagkikitaan araw-araw. Dito na ako sa misis ko, nag-alaga. Nabanggit nyo po dati na may trabaho kayo. Ano po ba yun? Yung kahit dito sa bundok, kita naman araw-araw. Magsasaka lang ako. Isang araw, 300, minsan 1,000. Nakasakit yung misis ko, hindi na ako nakapagtrabaho. Kaya nga po si Sir Rafi po ay nangako po sa inyo na bigyan po kayo ng pangkabuhayan para po may pangtustos kayo sa inyong pamilya. So ano po ba yung pwede naming maitulong sa inyo? Hingi ako na panggamot sa kanya, tapos mabili yung kalabaw. Pag-akit ko sa bundok, may dami akong pangarga. Ikarga ko na lang sa kalabaw para hindi na ako masyadong mahirapan. Okay po, tatay. Yung request nyo po na kalabaw ay sigurado naman pong sasagutin ni Idol Rafi para po sa inyo ni nanay. At ngayon ay maghahanap na tayo ng bibilhin nating kalabaw na makapag-start na kayong magsaka. Okay po ba yun sa inyo? Oo po, ma'am. Masaya po kayo, nay? Oh, salamat. Bili ako ng kalabaw. Magpagaling ka muna. Kasi tinulungan tayo ni Senator Rapi Tulfo.
magbigay ng kalabaw para pang araw-araw may kumikita tayo. Oo. Oo. I love you. Hindi na kami mahirapan. Thank you. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Meron din po kaming handog. Ito pong mga diapers, gatas, para po kay Nanay Elvira. Lahat pong ito ay bigay po ni Idol Rafi. Maraming salamat sa binigyan na diaper, gatas. Maraming salamat po, Sir Rafi. Nanay, binilhan na namin kayo ng mga diapers po tsaka gatas. Salamat. Buksan nyo para makita natin kung ano. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap. So sir, kayo po yung may-ari po nitong kalabaw na ibebenta po natin kay Tatay Ramil. So ano po ba yung kasarian nito? Babae yan, hinahin po. Magkano po ba sir itong kalabaw na to? 40,000 po. So sir, ito po yung 40,000 para po pambaya dito sa kalabaw. Salamat po, salamat. Sir Rafi, marami pong salamat sa nabili ng kabaw. Sa malaki ng tulong sa akin to pangkabuhayan. Maraming salamat po, Sir Rafi. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan